Hello mga kaibigan, magandang araw. Ito na naman si King Prince para sa Travel 369 na maghatid na naman ng content tungkol dyan sa Middle East, no? Sa Iran-Israeli war. At ngayon ay sumali na ang Amerika, no? So ang pag-uusapan natin ngayon yung history ng bansang Israel at Iran at yung mga karatig bansa, no? Alam nyo ba na dating magkaibigan ng Iran at ang Israel? Even sa panahon pa ni King Cyrus, no? Ilang taon na ang lumipas. Even itong Iran na to, tinulungan pa nga nilang Israel noon, no? Kahit doon sa botohan sa United Nations, magiging bansa ang Israel at ang Iran ay kaibigan talaga na Israel yan nung araw. So, nung panahon na yon, dahil sila ay magkaibigan, nagtutulungan sila. In fact, ang Israel ang gumagawa ng mga infrastructure sa Iran. Meron silang oil deal, yung parang pipe dyan na papunta doon na Israel kasi mas maraming langis ang Iran. At ang Iran ay mayaman sa kultura, ang Iran, mga kapatid. Kapag kayo ay napunta ng Iran, kahit hindi pa ako nakapunta, pero nakikita ako sa YouTube channel, napakagandang bansa ang Iran po. Mayaman po sa history. Sila yung dating Persia. Kaya nga mayroong tinatawag na Persian Empire nung panahon ni King Cyrus, no? Until na na-conquer sila ni Alexander the Great. Ako po ay si Alexander Rhapsody, ang aking Facebook, no? So hanggang na-conquer sila ni Alexander the Great, yun ang pinaka-greatest conqueror talaga nung kapanahonan nila, no? Ang lupit nun ni Alexander the Great. Maliit na tao lang po si Alexander the Great. Alam mo, maliliit medyo matinik. Ako maliit din ako, hindi ako masyadong matinik. Tinan mo si Marcos, sila Hitler, sila Rizal, maliliit na tao yan Kasi sabi nga nila, mas mabilis na mag-travel yung reflexes ng maliliit na tao kumpara sa matatangkad na tao. Pero hindi naman lahat. Istorya lang ba kung sa Bisaya. Anyway, so magkaibigan niyang Iran as Israel. Tutulungan sila sa ekonomiya, sa technology. Tinuturuan na Israel ang Iran. Even doon sa technology ng agrikultura. Tapos yung basta lahat. Pagtayo ng mga buildings, maganda ang kanilang relasyon ng araw. Kaya lang, nung nagkaroon na Islamic revolutionary, tong mga kalaban ng dating Shah ng Iran na si Ayatollah Khomeini, si Pahlavi, no? I think the name was Shah Pahlavi or Reza Pahlavi. At ngayon nga may anak siya na 60 plus na, no? Matanda lang sa akin ng konti. Siguro ilang taon lang. At siya ngayon yung parang prince kasi anak siya ng king nung siya ay pinanganak. Kaya lang na-overthrow sila. They were toppled down by this mga Islamic revolutionary leaders. Kaya nawala yung dating Shah of Iran. At dahil sa pananampalataya o paniniwala ng bagong gobyerno na nag-take over nung nawala yung dating leader ng Iran, tinuruan ng tao ng Iran, mga Iranians na mag-hate sa Israel at sa Amerika. Kasi dahil sa kanilang paniniwala o pananampalataya sa Islamic. So yan, alam mo, ang Iran ngayon, analysis lang to marami mga na-interview dyan ng mga Iranians, lalo ng mga kababaihan, napakahigpit sa Iran. Yung kanilang kultura about yung paano sila manamit, paano ang kanilang pag-cover sa kanilang mukha o sa kanilang buhok. At hindi sila pwede mapakita ng legs, kailangan cover yung mga babae dyan. At hindi mo sila basta-basta kinukuhanan ng picture o video. Bawal po yan. So,
Actually, magandang Iran. In fact, ang Iran, kung wala lang gulo dyan o hindi lang nag-take over ang Islamic revolutionary leaders nung dyan, napakagandang ano siya, tourist attraction. Mga thousands of years, makikita mo pa doon yung, ano, yung mga bakas ng kahapon ba. Okay? So, andun yung mga kuan, yung mga caves nila, yung mga infrastructure na thousands of years ago, nandun sa Iran. At saka ang mga pagkain sa Iran, yung parang sinauna ba? Tapos, yan ang tinatawag na parang carpets capital of the world. Napakaganda ng mga carpet yan sa Iran, mga kapatid. So, hindi lang yan nagulo, hindi lang nag-take over yung revolutionary Islamist revolutionary leaders, kaya ang RRCG ba ang tawag ngayon? Napakaganda na Iran, dapat progresibong bansa yan, kasi kaibigan nga na Israel nung araw. So, nang take over ang bagong gobyerno, nagiging enemies na sila, o nagiging kaaway na nila Israel dahil mindset ng bagong leader ng Iran na ang Israel ay isang kaaway at ang US ay isang kaaway din. So para bang galit sila sa West. In fact, hindi naman talaga dapat magalit, dapat mag-usap tungkol sa anong pwedeng gawing negosyo o gawing pagkakitaan, hindi yung mag-away-away para sa kapakanan ng buong mundo, no? So yun ang nangyari. Well, anyway, sa tingin ko, ang purpose ngayon ni Prime Minister Netanyahu at ni President Donald Trump ng Estados Unidos ay matigil itong Islamic regime, Islamist regime. Kasi yan ang nagpapahirap ngayon sa Iran. At gumagawa daw sila ngayon ng nuclear bombs o weapons of mass destruction. Kaya nga nag-i-enrich sila ng uranium dyan sa Fordo, sa Natan, sa Erpahan. At gusto matigil ng Amerika yan at ng Israel kasi pag natuluyan, kawawa tayo, buong mundo magsasaper talaga dyan. Mayaman pa naman ng Iran dahil marami silang oil. So kaya nila mag-finance, no? Yung pera nila, marami silang pera. So, ang gusto ni Donald Trump at ni Netanyahu na matigil ang nuclear facilities dyan at matigil ang itong present regime ng Islamist revolutionary ng Iran. Kasi yun ang yun ang kalaban sila yung naglason ng mga utak ng tao diyan sa Iran para magiging kaaway nilang Israel at ang Amerika at ang West. Actually, magkaibigan ngayon sila noon. So once na matapol down na yung o matigil na yung regime, babalik na sa normal ang sitwasyon ng Iran. Tingin ko naman magiging magkaibigan ulit sila sa Israel at Amerika o West. So, baga saan mag-usap-usap na lang tungkol sa negosyo. Hindi na sila dapat mag-usap tungkol sa giyera o kasi damage lang yan sa mga kawawang sibilyan, at ekonomiya ng parehong bansa. Magsasuffer talaga at siyempre sila yung malaking supplier ng langis at ang buong mundo magsasuffer din dahil tataas ang presyo ng langis. Ngayon nga, tumaas na ang presyo ng langis. So, yun lang po mga kapatid. Ako ay isang nagsalita lang tungkol sa history ng Iran at saka Israel na dati sila magkaibigan. Naghahag pa nga yan sila, nag-exchange ng mga technology. Ang Israel ay tinutulungan din nila ang Iran, lalo na sa infrastructure, sa agriculture, lahat technology, magkaibigan yan sabi ko nga sa dati kong ng Arab at saka Jews, they are brothers, half brothers. Si Ismael at saka si Isaac ay magkapatid yan. Pareho sila anak ni Abraham. So dapat hindi na tayo mag-away-away. Itong tension dyan sa Ukraine, sa Russia, ewan ko ba bakit dapat ang role ng United Nations, kung sino mang member nation dyan sa United Nations, dapat mag-usap sila, isa sa agenda nila dyan, dapat itigil ang giyera, tuloy ang negosyo. Kung anong, ikaw, expert ka sa ganitong project o production ng bansa mo,
yun na isusupply mo. Isang bansa naman magaling sa ganito, o di, hindi mag-away, hindi maggigera kasi nga, wala mangyari talaga sa gera. Magiging masama lang ang epekto nito sa buong mundo. Gusto ko nga, kung may chance lang parang ano lang, dapat walang bansa Isa lang ang passport, baga sa free visa lahat. Punta ka ng Amerika, punta ka ng France, punta ka ng Saudi Arabia, punta ka. Mas okay yung ganun para kung saan mo gustong magtrabaho at wala nang gulo, okay? Anyway, yun po mga kapatid na nasabi ko na dating magkaibigan ng Iran at saka Israel, matalik na magkaibigan ng araw yan. Pero dahil sa paniniwala nila on Islamic revolutionary leaders na iba, nagiging kaaway ang Israel at ang Amerika. Okay? Pero ako ay naniniwala na kapag bumagsak na ang itong kasalukuyang regime ng Iran na pinamumunuan ng mga Islamist revolutionary leaders, ay babalik sa dating sitwasyon, magkaibigan uli ang Israel at saka Iran. At magiging mapayapa na dyan. Mawala na rin yung mga Hamas, Hezbollah, Houthis. Yan. Hamas, Houthis, Hezbollah, mga ISIS, mawawala yan. Kasi hindi na yung susuportahan ng Iran. So magiging mapayapa na ang mundo. Happy world. Napakaganda kaya ng mundo. Tapos mag-aaway, magigira. Ang daming pwedeng makita sa mundo. Maraming tao na matay na lang. Hindi naman lang nakarating sa isang bansa na pwedeng tingnan. Punta ka ng Switzerland, punta ka ng Middle East. Ang daming magagandang tanawin mga kapatid. So, imbis na mag-away-away, magkasundo na lang tayo. At tayo manalangin na ang itong mga leaders, itong mga bansa sa buong mundo, ay magkasundo na magnegosyo na lang. Palitan ba ng mga benepisyong pwede nilang i-offer sa kanyang bansa, Kasi kanya-kanyang specialty yan At huwag na lang mag-away, huwag na mag-ira, okay? So hanggang dito na lang mga kaibigan, si King Prince sa Travel 369. Please, mag-subscribe naman kayo at mag-share para mapanood nyo ang aking mga contents tungkol sa travel, tungkol sa pasalukuyang nangyayari, mga pagkain, pasyalan, kung ano-ano pa. Maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.